May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi po sa inyo. Ako nga pala si Sarah, taga Bicol. 30 years old at kasalukuyang guro sa kolehiyo. Gusto ko lang po sanang mag-confess tungkol sa kwento ng pag-ibig ko. Sobrang bigat na DJ Main, kaya naman nagpadala ko ng sulat sa inyo para mabigyan ninyo ng advice. Simple lang ang buhay ko, DJ Main. Bahay, trabaho lang ang palagi kong ginagawa. Minsan nga nasasabihan na ako ng mga sarili kong estudyante at kapwa ko guro kung kailan daw ako maghahanap ng asawa. Huwag daw ako puro trabaho. I-enjoy ko rin daw ang aking pagiging dalaga. Sinasabi ko na lang sa kanila na hindi pa ako handa. Pero ang hindi nila alam, may karelasyon na ako. Kaso mas bata. Hindi ko na lang din sinasabi sa kanila dahil natatakot akong mahusgahan. Hindi ko kasi talaga inaasahan na sa loob pa mismo ng silid-aralan ko pa matatagpuan ang kwento ng aking pag-ibig. Alam kong mali ito, pero sana hindi niyo ako mahusgahan dahil mabuting tao naman yung taong iniibig ko. At dito ko sisimulan ang aking confession. DJ Main, sa 5 taon ko pong pagtuturo, nakarelasyon ko ang isang estudyante. Pero bago ko pinasok ang ganong setup, siniguro kong walang makakaalam sa aming relasyon. Pinag-ingatan ko talaga. Fresh graduate pa lang ako noon. At sa dami ng aking estudyante, may isang namumukod tangi sa lahat. Tawagin na lang po natin siyang Fred. Mas bata sa akin. Pero matured mag-isip. Tahimik. Masipag. At laging nakikinig. Kaya nga bilang isang guro niya, magaan ang loob ko sa mga ganong klase ng estudyante. Madalas kaming mag-usap at magkulitan ni Fred. Sinisiguro ko namang may boundaries kami sa lahat. Pero may hindi ako inasahang mangyayari. Dahil habang tumatagal ang ganong trato ko sa kanya, nagsisimula na siyang mag-open up sa akin. Especially ang kanyang problemang personal. At ako bilang guide niya, tinutulungan ko na lang siya. Pero hindi ko akalain na ang pagtulong ko pala ang maghahatid sa akin sa mas matindi pang problema. DJ Main, iba na pala kasi ang tingin niya. Umamin siya na nagugustuhan niya na ako. At doon, parang tumigil ang aking mundo. Hindi dahil natuwa ako, kundi dahil hindi ko talaga alam ang sasabihin at isasagot ko sa kanya. Alam ko kung gaano kabigat ang mga salitang narinig ko. Estudyante ko siya at ako ang guro niya. Alam kong mali. Kaya ang una kong ginawa ay mahinahon ko siyang kinausap. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi pwede ang nararamdaman niya, na baka parte lang iyon na paghanga at lilipas din. Akala ko pag naibigay ko na ang boundaries na kailangan namin, matatapos na ito. Pero nagkamali ako. Dahil imbes na magkaroon ng distansya, mas tumindi pa ang paninindigan niya. Sinabi niya sa akin na hindi raw siya mapapagod. Pero kahit na ganoon, pinilit ko na lang lumaban. Pinilit kong piliin kung ano ang tama. Pero ewan ko ba, DJ Main, tumating na kasi sa punto na ako na mismo ang napagod. Napagod kakaiwas sa kanya. Sa totoo lang, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko lang hindi maalis ang isip ko sa kanya. Kaya ang aking ginawa ay kinausap ko ulit siya. Hindi para pagalitan, kundi para tuluyan ng papasukin sa aking buhay.
Pumayag akong magpaligaw sa kanya. Pero sa isang kondisyon, kailangan walang makakaalam na may relasyon kaming dalawa. Kailangan hindi niya rin mapabayaan ang kanyang pag-aaral. Nakita ko naman ang sincerity niya dahil sinunod niya mga sinabi ko. Alam kong mali, pero napahanga niya ako. Hanggang lumipas sa mga buwan, sinagot ko na siya. Nung una, parang walang nagbago. Pareho pa rin kaming tahimik sa harap ng iba. Sa school, parang estudyante at guro pa rin ang turingan namin. Minsan nga, hindi pa kami nagpapansinan para walang maghinala. Pero sa likod ng lahat ng iyon, doon kami mas nagiging totoo sa isa't isa. Sa mga simpleng chat, pagkatapos ng klase, doon namin na ibubuhos ang mga bagay na hindi namin kayang ipakita sa loob ng silid-aralan. Unti-unti kaming nasanay sa ganoong setup at nagpatuloy kami hanggang sa matapos makapagtapos siya ng kolehiyo. Walang nakakaalam na may namumuo na palang pag-ibig sa loob mismo ng paaralan. At doon ko napagtanto na nasa tamang tao na ako. Hindi siya nagmadali at hindi rin pinabayaan yung relasyon na iniingatan namin. Kaya alam ko sa sarili ko na kaya niya ring pag-ingatan ang namumuo sa pagitan naming dalawa. Dito mas lalong tumindi ang pagsasama namin ni Fred. Mas naging open sa isa't isa. Mas naging malaya kami sa mapanghusgang lipunan. Heto na yung panahon na madalas na kaming mag-date habang pinapanatili pa rin namin ang pag-iingat. Isang gabi, nakita kami sa isang tahimik na lugar. Wala nang takot, wala nang kailangang itago. Tahimik lang kaming naglalakad sa una. Hanggang sa ako na ang unang nagsalita. Fred, napapansin mo ba? Parang ang gaan na lahat na ngayon. Ay oo, alam mo kasi wala na tayong kailangang itago. Hindi na kita kailangang iwasan sa harap ng iba, kahit papaano. Hindi ka ba natatakot? Natatakot saan? Sa ano? Na baka malaman ng iba. Tapos, husgahan tayo na mali itong ginagawa natin. Ay, natatakot din naman ako, pero alam mo, Sarah, mas natakot akong sayangin yung pagkakataon. Alam ko namang hindi naging tama yung simula natin di ba? Pero alam mo, ang mahalaga kasi ay yung hindi tayo nagmamadali. Tsaka, hindi ko rin yun magawa kundi dahil sa'yo. Mahal kita Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit. At nang magdikit na kami, naramdaman ko talaga ang kanyang init. DJ Main, noong mayakap ko si Fred, may binulong ako sa kanya na talagang nagpatayo ng balahibo niya. Dahil sa patuloy kong pang-aasar, hindi nagtagal. Naglakas loob siyang ayain ako na gawin ang isang bagay na tanging mag-partner lang ang gumagawa. Tatanggihan ko na sana siya pero gusto ko rin siyang bigyan ng reward. Reward sa kanyang paghihirap at pagiging loyal ni Fred. Inaya niya ako magpunta sa isang pulang building at doon namin ginawa. At habang nagpapalitan kami ng init sa kama, maraming beses kong tinanong sa kanya kung mahal niya ako. Maraming beses akong humingi ng assurance mula sa kanya. At walang sawa niyang ibinigay at ipinaramdam sa akin ang lahat. Nagtuloy-tuloy iyon hanggang sa maramdaman namin ang rurok ng saya. Hindi na ako naging mapili dahil nang tanungin niya ako kung pwede ba sa loob. At nang maibigay ko ang matamis kong oo, isinaboy niya ito. At halos maramdaman ko ang init sa kaloob-looban ng aking katawan. DJ Main, matapos may mangyari sa amin ni Fred, doon ako nakaramdam ng kakaibang kilig at init. Yung tipong hinahanap-hanap na namin kapag kami ay nagkikita. Naging normal routine na lang namin ang ganoong klase ng pagsasama. Akala ko nga magiging normal na ang lahat. Pero
meron pa rin talagang mga tao na hahadlang at sasabihin mali ang pagsasama namin ni Fred. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi nila alam ang kwento kung papaano kami nabuo, kung papaano niya sinunod ang bawat kondisyon ko, at kung paano niya pinili ang pag-aaral niya. At habang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako, kaya masakit para sa akin na husgahan agad kami ng mga tao na parang ang dali lang sabihin na mali kami. Kaya naman DJ Maine, may tanong po ako sa inyo. Ano po ang dapat kong gawin? Paano ko kukumbinsihin ang mga tao na tunay ang pag-iibigan namin? Mahal ko po si Fred, pero natatakot ako sa pwedeng mangyari sa hinaharap. Hindi ko alam kung dapat pa bang ipaglaban ang aming relasyon o kailangan ng itigil. Kaya sana po matulungan nyo ang problema ko dahil gusto ko pong maayos ito habang hindi pa malaki ang problema. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat. From Sarah of Bicol.